Natuloy din sa wakas yung plano natin na mag-rides mula Bicol papuntang Maynila. Pero ngayon may konting twist dahil susubukan natin bumiyahe ng gabi di tulad ng nakasanayan. Kaya naman tara, samahan nyo ako sa biyahe na to. So yun, isang magandang umaga sa inyo mga guys, no? Ngayong araw nga ay babiyahe tayo papuntang Maynila. Buti na nga lang, maaliwalas ang panahon ngayon. Biglaan nga itong magiging biyahe natin dahil yung ibang client natin para sa tour, nag-cancel yung iba dahil sa mga paparating na bagyo. Di tayo anak ng kontraktor, kaya kinakailangan natin rumakit at kumita. Maliban dyan ay may mga iba rin tayong kailangan gawin sa Maynila. At syempre, na-miss na rin nating bumiyahe ng malayo. Bago tuluyang umalis ay dumaan muna tayo rito sa bahay ni Love para magpaalam at para kumain na rin ng lunch. Pagkatapos ay agad na rin tayong umalis papunta sa port. Pagdating dito ay naghintay lang tayo ng konting minuto para malaman kung kaya bang maisabay sa unang trip. Nung mga nakaraang araw ay nagkaroon ng suspension ng biyahe dahil sa bagyo. Kaya naman medyo dagsa ang pasahero sa ngayon. Buti na nga lang at naihabol at nakasakay tayo sa unang trip. 3 oras ang hihintayin bago makarating sa Tabaco Port kung saan mag-uumpisa ang ating biyahe. At yan, tukat na long story. After 3 hours na paglayag, tanaw na natin itong bulkang Mayon na nangangahulugan lang na malapit na tayo makababa. Ilang sandali lang, tuluyan na nga tayong nakababa kasama yung motor natin. Andito tayo ngayon sa Tabaco City. Tinatry natin i-reset yung panel para ma-monitor sana natin kung ilan yung kabuuan na tatakbuhin. Pero yan, mali ata ako nang napindot kaya di gumana. Sabi nila, pag magpakita daw sa'yo si Mayon, ibig sabihin may mabuti kang puso. Agree ba kayo doon mga guys? Ang ruta natin ngayon ay dito muna sa bayan ng Legazpi. May sasadyain tayo rito sa Highland Park, Legazpi. So yun guys, as you can see, dito tayo ngayon sa Highland Parks, Legazpi. So hindi tayo mamamasyal. Pumunta tayo rito dahil kinuha natin yung naiwan nating ID. PWD ID. Discount pa more. Ganda ng sunset dito guys. Hanggang sa sinimulan na natin ang biyahe. Malayo-layo ito. Kaya naman, FT muna tayo ng dala nating pansit na luto nila. Laman tiyan din kahit papano para sa gagawing mahabang biyahe. Medyo nalimitahan yung patakbo natin dahil sa mga ginagawang kalsada. Sa pagkakataon na to, binabaybay natin ang bayan ng Ginubatan. Medyo challenging din talaga bumiyahe ng gantong oras, no? Ang daming nakakasabay. Bukod dyan, kulang pa yung vision. Dire-diretso lang yung pagmumotor natin na sa bandang unahan. Eto namang bayan ng Pulangi ang nadaanan natin. Parte pa rin ng probinsya ng Albay. Sa di kalayuan ay narating ko na itong bayan ng Bato na nasasakupan na ng probinsya ng Kamsur. Baka pamilyar kayo guys sa Pansit Bato. Dito yun mismo nang gagaling o ginagawa. Di rin natin makakalimutan itong release nila na minsang nagbigay sa atin ng matinding kaba noon. O siya, kung mahilig ka bumiyahe ng gabi, etong Dalwa Shades ang may re-recommend ako sa inyo. Legit guys, di siya nakakasilaw. Dito sponsored guys ha. Pero Dalwa, baka naman 'di ba? Kung interesado kayo rito, lalagay ko na lang yung link sa baba. Binaybay natin ang iba't ibang bayan ng Kamsur bago tuluyang marating itong rotonda ng Naga City. Napakaganda na rin ang lugar nila guys ha. Ang dami nating nakitang mga establishments na wala sa Catanduanes na napaisip din ako kung kailan kaya magkakaroon. Sa una-unahan, may mga nadaanan tayong nagtitinda ng pili nuts na pampasalubong. Alas 9 ng gabi nang napagpasyahan natin na kumain. Tara, kain guys. Ganto yung trip natin pagdating sa pagkain kung saan medyo nakakatipid tayo. Maliban dyan, may libreng tubig pa na di na natin kailangan bilhin. Di kasi tayo nagyoyosi guys, kaya etong tubig ang nagiging break natin para sa mahabang biyahe. Kung di ako nagkakamali ay dito tayo kumain sa bayan ng Milaor. Kalaunay nagpasya na rin tayo na magpatuloy ulit habang palalim ang gabi. Sa pagkakataon na to, magsisimula na tayo na baybayin yung isa sa pinakamalupit na kalsada ng Kamsur sa bayan ng Sipuko. 9:30 na pala to ng gabi guys ha. Grabe, medyo creepy. Ganun pa man ay bago natin tahakin to, nagpakarga muna tayo sa unang pagkakataon ng nag-uumapaw na full tank for 258 pesos. Bukid ang bahaging ito, kaya kakaibang lamig yung naramdaman natin. Di pala talaga advisable yung riding jersey sa malamig na klima. Tumatagos. Sobrang lamig na biyahe guys. Meron sana tayong nahintuan dito na lodge. 200 daw yung presyo pero di tayo huminto rito para mag-lodge. Magpapatuloy tayo. Magpapakuha lang tayo ng jacket tapos go na ulit. Let's go. Wala tayong ibang makapal na jacket maliban dito sa jacket ni Karods. At eto ang magsasalba sa lamig na dinaranas natin ngayon. Sobrang na-challenge tayo sa mga lubak na nadaanan at di nga natin namalayan. Andito na naman tayo sa bayan ng Ragay. Pansin ko lang guys ha, ba't di kaya matapos-tapos yung mga reblocking na ginagawa rito na masasabi nating medyo mahirap para sa mga dumadaan dito. Ganito yung mga klase ng sitwasyon na bigla na lang sasama yung loob mo sa mga politikong kurap. Agree ba kayo dun guys? Sa bahaging ito, naramdaman natin na para na tayong nangangabayo. Kumpirmado, nasa Tagkawayan na tayo. May pantawag ka? Ha? May pantawag ka? Pantawag ka? Sa number? Wala kang load? Hindi, kasi hintayin na lang kita doon sa Arco. Ay, di kung
doon naman ako eh. Aabot pa naman yan doon. Oo nga, pero matatagalan ako. Ayos lang, matutulog talaga ako doon eh. Kasi ang daan ko, magbabackdoor ako eh. Alanganin pa ngayon, kaya magpapaumaga ako doon. Okay lang na hindi makabigyan. Okay lang. Hindi, doon na lang sa ano. Mag-ano na lang ako ng ibang riders pag ano. Kasi hindi talaga, magdadahan talaga ako. Ganun ba? Salamat na lang. Salamat. Di, basta kung sakali, na kung wala ka pang maanuhan na rider, andun ako. Kasi baka mga hanggang alas 3 ako doon eh. Malapit na lang yun, Pap. May nakasabay tayong kapwa natin rider na hinintuan natin baka makatulong tayo. Nasiraan daw si Pops, naubusan ng panggasolina dahil nagpa-welding siya ng naputol na tambucho dahil sa lubak ng nadaanan. Di rin daw siya makapagpatakbo ng mabilis dahil yung chassis na kinabitan ng bracket ng top box naputol na rin. Sa totoo lang ay medyo kinabahan din ako kanina. Kaya nag-offer na lang ako sa kanya na hihintayin ko siya kung saan ako magpapahinga. Kaya Pops, kung nakikita mo man to, pasensya ka na. Paniguro lang ako sa sitwasyon. At wakas makalipas ang halos 6 na oras na biyahe, narating na natin ang Arco palabas ng Bicolandia dahil sa pagod at antok. Napagpasyahan natin na magpahinga at umidlip dito kung kakayanin. Mahigit 2 oras yung tinagal natin dito at sa kasamaang palad, di tayo pinatulog ng konsensya natin. Maingay pala dito guys. Dahil sa gutom ay napa-empty tayo dito sa bayanan ng Calawag na nasasakupan ng probinsya ng Quezon. Sa puntong to ay pinag-iisipan pa rin natin kung mag-check-in ba tayo para makatulog kahit konti. Di na kasi talaga kinakaya yung puyat guys. Mahirap na. At speaking of mahirap, eto yung pinakamahirap na parte sa mga bumabiyahe. Yung may makasabay kang truck na may buhay na baboy. Hindi ka rin makasingit o makapag-overtake dahil sa masikip yung daan. Salong-salo talaga malala guys. May nadaanan tayong lodging house sa bayan ng Gumaca. Inabuti na lang din natin na magpahinga para sa safety. Ito pala yung challenging na part sa panggabi ng biyahe. Napakaiksi ng vision lalo't wala tayong driving light. Sobrang naawa na ako sa motor natin. Gawa ng laging nabubulag at naluluba. Para sa akin, dalawa lang to eh. It's either gagastos ka ng matutulugan or gagastos ka pambili ng ball race ng motor mo. Syempre, mas pinili natin yung matulog na lang. Mas mahal yung ball race kung sakali. Kaya sa tingin ko, tama lang yung napagpasyahan natin na matulog na lang muna at magpalipas ng gabi. Dahil antok na rin talaga. Kakaiba talaga kasi yung lubak sa Calawag guys. Sabi nila, pangdayo. Dumaan din tayo rito sa bypass road ng Gumaca para sa mas convenient na biyahe. Dito nga ay ramdam natin na medyo hirap sa paahon itong PCX. All stock pa kasi. Suggest nga kayo guys ng magandang panggilid yung DDN kahit sa paahon na daan. Di pa tayo nakakalayo ay napagpasyahan natin na kumain muna. Ito yung tinatawag nilang brunch. Sabay na yung agahan sa kapananghalian. Ito yung kagandahan pag maaraw yung biyahe. Napaka-komportable at di ka mag-aalangan magpatakbo ng medyo mabilis dahil sakita mo lahat. Sa pagkakataon na to ay papasok na tayo sa Old Zigzag Road. Oo guys, dadaan tayo dun mismo. Nung oras ng pagdaan natin, medyo foggy. Sinubukan nating magpalipad ng drone dito ngunit sa di inaasahang pagkakataon, ayaw niyang lumipad ng mataas. Technical error pa ata. Old Zigzag Road o Emerald daw yung legit na tawag dito. Hindi bitukang manok. Yan yung sabi ng mga nakakaalam. Pag lightweight yung service nyo, gaya ng sedan, SUV, pickup at van, pwedeng-pwede kayong dumaan dito. Bawal lang dito yung malalaki gaya ng truck at bus. Isa rin tong tourist attraction ng Quezon Province. Kaya goods na goods to para sa side trip. Maliban dyan, shortcut din to para sa mga di nakakaalam. At backdoor yung magiging biyahe natin ngayon. Kung saan hindi na tayo dadaan sa ilang bahagi ng Batangas at Laguna kung saan malapit yung expressway. Kumana na tayo rito sa Pagbilao Bypass Road at pagdating naman dito sa Bypass Road ng Tayabas, napakapote tayo dahil sa pabugso-bugsong ulan. Laking tulong din talaga ng mga bypass road guys, no? Mas napapadali ang biyahe. Sa rutang ito ay medyo banayad na yung kalsada. Di na gaya nung mga nadaanan natin. Para sa pangalawang pagpapakarga ay gumastos ulit tayo ng worth 300 pesos na gasolina. Hanggang sa napahinto tayo dahil nadaanan natin itong malapit sa jump off point ng Hulugan Falls na isa rin sa gusto nating mapuntahan. Dito nga rin mismo ay may nagtitinda ng bibingka. Sabi ni ate, delicacy daw nila. Grabe, sarap guys. Mainit-init at bagong gawa. Dito lang to, malapit sa jump off. Walang ibang nagtitinda. Ilang sandali lang ay nagpatuloy na ulit tayo sa biyahe. Gaya nga ng sabi ko kanina, napakabanayad na ng mga kalsada rito. May mga ilan pang bayan ng Laguna ang nadaanan natin bago marating itong marker ng Lumban kung saan napahinto tayo para magsuot ng kapote dahil sa nagbabadya yung malakas na ulan. Tuloy-tuloy lang yung pagmumotor natin hanggang marating at makita na itong windmill ng Pililla na senyales na malapit na tayo sa destinasyon. Sobrang napagod tayo sa biyahe na to dahil sa kondisyon ng kalsada. Sa huling mga yugto ay inulan pa tayo ng ilang oras. Ganun pa man ay nagpapasalamat tayo dahil safe nating narating ang bayan ng Teresa kung saan tayo tutuloy. At para sa mga nagbabalak bumiyahe ng gabi kagaya ko, nasa sa inyo kung kaya nyong sumugal sa lubak. Sa kabuuan ay bumiyahe tayo ng nasa 500 kilometers. Sa gasolina naman, kulang-kulang 600 pesos. So yun lang for today's video guys. Sana na-enjoy nyo ang video ito. Bye!